Andros POV. Hindi ako makapaniwala kay Ophelia. Medyo nahiya ako dahil gusto na pala niyang magpakasal. Pero may balak naman ako. You're fired. Galit na sabi ko sa sekretary ko. Sir, wala naman po talaga akong ginagawang masama. Masyado lang po masama ugali ng ex-wife niyo. Saad niya sa akin. Lumabas ka na. Bago pa dumilim ang paningin ko at masaktan kita. Tigilan mo na nga yung kakasabi ng ex-wife dahil puputulin ko na yung dila mo. Sir, di ba type mo ko? Tanong niya sa akin na ikinainit pa lalo ng ulo ko. What? I don't like you. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sigawan siya. Sinasabi mo lang yan dahil sa Ophelia na yun. Kahit wala pa si Ophelia, hindi ako magkakagusto sa babaeng nagkukunwaring mahinhin pero haliparot. I hate you. Hate me all you want. I don't care. Now, get out of my office. Mabilis naman siyang lumabas. Kaagad akong tumawag kay mama dahil siyang reason kaya hindi pa ako nagpo-propose kay Ophelia. Gusto ko kasi na kompletong pamilya namin. Anak, okay lang. Ang mahalagay alokin mo na siya. Baka magbagong isip niya at hindi ka pa pakasalan. Saad sa akin ni mama na ikinabahala ko. Kaya kahit medyo rush ay ginawa ko pa rin ang best ko. Laking pasasalamat ko na tulog siya maghapon at tinulungan ako ng pamilya niya. Good luck, Daddy. Bad trip pa naman si Mommy kanina pag-uwi niya. May gusto ngang gawin, mabuti na lang pinigilan ko. Natatawang sabi sa akin ni Alej. Thank you, anak. And sorry dahil natagalan. It's okay, Dad. Marami pong nangyari sa pamilya natin. At alam ko na itong perfect time. Inis na inis lang si Mommy sa sekretary mo. Natatawa pang sabi niya. Tinanggal ko na siya sa trabaho. May nilagay na drugs sa kape ko. Mabuti na lang nakita ng Mommy mo. Kung hindi baka luha na naman ako. Mahirap na kapag iwan na naman niya ako. Alam mo naman ang Mommy mo. O diba, perfect timing si Mommy? Sabi pa sa akin ni Alej. Mahali ko kayo anak, kahit na hindi vocal si Daddy sa inyo. I love you too, Dad. Sige na, tawagin mo na magiging bride-to-be mo. Para kayong mga teenagers? Natatawang sabi sa akin ng anak ko. Napangiti na lang din ako sa sinabi niya. Kabado talaga ako pero nagpapasalamat ako dahil pumayag siyang pakasalan ako. Kahit na muntik nang ma-failed ang proposal ko. Ngayon ako naniniwala na sa bawat pagtitiis ay may magandang balik. Nasa kabila ng lahat na nangyari sa amin ay eto kami ngayon. Masayang nagsasama-sama. Sobrang saya ng puso ko na magiging daddy na ulit ako. And this time, aalagaan ko na sila. Hindi ko man nagawa kay Alej at Cristala. Gagawin ko naman sa susunod naming anak. Love, ano ba? Gumising ka na nga dyan. Nakakainis ka? Naalimpungatan ako dahil bigla na lang ako nahulog sa kama namin. Tumingin ako kay Ophelia na ngayon ay galit na galit sa akin. May problema ba, love? Tanong ko sa kanya. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mo namang magising. Nainis na sabi niya sa akin. May gusto ka ba? Tanong ko kagad sa kanya. Kapag ganito kasi siya ay sigurado ako na may gusto siya. Gusto kong kumain ng palayang matamis. Dahil sa sinabi niya ay parang gumuho na naman ang mundo ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit weird ang mga gusto ng mga buntis. Halos araw-araw na ako may problema. Mas mahirap pang maghanap ng mga gusto niya kaysa sa pagpapatakbo ko ng kumpanya. Hindi naman ako naging babaero, pero grabe naman itong parusa ko. Love, hindi ko alam kung kaya ko pang patamisin ng ampalaya. Sa tingin mo posible kaya yun? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. I don't know, pero yun kasi ang gusto ni baby. Umiyak na sagot niya sa akin. Okay, yun lang ang tanging nasabi ko. Tumayo na ako para pumunta sa palengke. Habang pauwi ako iniisip ko kung paano ko ba papatamisin itong mga mapait na ampalaya. Mami, paano po bang patamisin ang ampalaya? Tanong ko kay Mami. Alam mo, ilubog mo na lang sa sugar syrup. Hay naku, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya dyan sa asawa mo. Saad sa akin ni Mommy. Thank you, Mom. Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero sinubukan ko pa rin. Umakyat ako ulit sa silid namin. Nakahiga siya at mahimbing na natutulog. Love, your ampalaya is here. Bulong ko sa kanya at tinalikan ko siya sa labi. Matamis ba yan? Tanong niya sa akin. Honestly, I'm not sure. Sagot ko sa kanya. Okay, love. Sagot niya sa akin. Inalalayan ko siyang bumangon. Malaki na ang tiyan niya at 6 months na to. Nagpakasal muna kami sa civil noong nakaraan at after na lang niyang mga anak kami magpapakasal sa simbahan. Thank you, love. Nakangiting sabi niya sa akin.
I love you, malambing na sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong lasa ng kinakain niya pero naubos niyang 10 slice. Pasalamat ako dahil hindi niya ako pinakain. Ang sarap, love, mamaya naman ulit, malambing na sabi niya sa akin. Love, dapat may reward din ako kapag naibibigay kung gusto mo. Sabi ko sa kanya. Maghintay ka ng 3 months at may reward na ako sa'yo. Hindi lang isa kundi 2 pa. Natatawang sagot niya sa akin. Ibang reward ang gusto ko. Saad ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Okay, ibibigay ko na sa'yo. Sulitin mo na dahil hindi na pwede kapag malapit na akong manganak. Make sure, love, na hindi maiipit ang tiyan ko, ha? Paalala niya sa akin. Natutuwa ako dahil alam niyang ibig kong sabihin. Of course, love. Malawak ang ngiti ko. Wala na akong sinayang na oras dahil kaagad kong sinunggaban ang labi niya. Wala na akong ibang labi na gustong halikan ko hindi siya lang. Sa buong buhay ko ay siya lang ang pinangarap ko. Wala na akong ibang mamahalin kung hindi siya lang. I love you so much, love. Thank you for everything. Bulong ko sa pagitan ng halikan namin. I love you too, Handro ko. Gustong gusto ko tuwing naririnig ko mula sa kanya na mahal niya ako. Sa tagal kong naghintay sa kanya ay talagang kakaiba ang dulot sa akin kapag sinasabi niya na mahal niya ako. Siya ang bukod tanging tumatawag sa akin ng Handro and I really like it. Maingat ang bawat galaw ko lalo na nasa loob niyang mga supling namin. Masaya ako dahil lumalaki ang pamilya namin. Hindi pa namin alam ang kasarian ng mga bata dahil ayaw niya. Mas gusto raw niya na surprise ang gender ng mga to. Masaya ako na maayos ang pagbubuntis niya. Walang naging problema. Hindi ko na kasi siya pinapasok sa clinic dahil alam ko na mapapagod siya. May history na siya ng miscarriage kaya nag-iingat na kami. Oh, Handro. Ungol niya sa pangalan ko. Ang sarap mo, love. Hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal na mahal kita. I'm near na. Wait for me and let's do it together. Mahabang ungol naming dalawa nang tuluyan naming narating ang sukdulan. Hinalikan ko siya ulit sa labi niya. I'm tired, love. Tulog na muna ulit ako. Sabi niya sa akin na ikinangiti ko. Okay, love. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sabado ngayon kaya buong araw lang ako nandito sa bahay. Habang naglilinis ako dito sa room namin ay tumawag sa akin ang abogado ko. Sir, kilala ko na po yung kung sino yung first to investor mo. Saad niya sa akin. Sino? Si Mr. Joaquin Fierro at Rosana Robles po. Are you sure? Tanong ko pa ulit sa kanya. Yes sir, almost 2 weeks ko na pong inalam ang bagay na to. Okay, thank you attorney. Gusto ko silang tanungin pero nahihiya na ako. All this time ay kilala pala ako ni Daddy Joaquin. Gusto kong malaman ang rason niya. Sa loob kasi ng matagal na panahon ay hindi ako makapaniwala na may 2 akong loyal investors. Silang nagtiwala sa akin nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Sekretary lang kasi nila ang lagi kong kausap noon. Pasimple kong pinunasan ang mga luha ko. Ayokong umiyak pero hindi ko maiwasan. Bumaba ako dahil dumating ang mga biyanan ko. At ito ang tamang panahon para kausapin ko sila. Tulog pa bang asawa mo? Tanong sa akin ni Mommy. Opo, Mom. Dumaan lang kami para ibigay ang mga dried vegetables and fruits chips. Masarap siya at baka magustuhan niya. Hindi rin kami magtatagal. May lakad pa kasi kami ng daddy mo. Saad ni Mommy. Thank you po, Mom. Dad, can you give me a minute? Okay, son. Nakangiting sagot sa akin ni Daddy. Thank you, Dad. Para saan? Alam ko na po yung totoo. Thank you po. Sagot ko sa kanya. Paano mo nalaman? Natatawang tanong niya sa akin. Bakit po? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Dahil alam kong mabuti kang bata at gusto ko na maging maayos ka. Pasasalamat ko sa pagligtas mo sa anak ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam na ang driver namin noon ay si Cyrus? Alam ko pero hindi ko lang inaasahan na sobrang pulido at talino mo para palabasin na patay na kayong dalawa. Gusto kong mabuhay ka ng masaya ngayon at kalimutan ng lahat sa nakaraan. Sabi niya sa akin at tinapik niya ang balikat ko. Salamat po, Dad. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil minahal mong anak ko. Sige na, aalis na kami ng mami mo. Hindi nakakapogi ang pag-iyak. Habang nakatingin ako sa kanila, gusto ko rin ng ganong pagsasama. Alam ko na hindi perpekto pero ang mahalaga sa akin ay kasama ko si Ophelia hanggang sa pagtanda ko. Ang babaeng pinakamamahal ko, na lumipas man ng maraming taon, ay siya at siya lang ang palaging pipiliin ng puso ko. Ophelia's POV.
Suot ko ang isang napakagandang puting wedding gown at ngayon ang araw ng kasal naming dalawa ni Jandro. Sa loob ng maraming taon ay natupad din ang pangarap ko ng kasal. Ang kasal sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Noong kinasal kami noon ay alam ko sa sarili ko na minahal ko na siya. Hindi ko lang kayang tanggapin sa sarili ko dahil maikling panahon pa lang kami nagkakilala. Pero kahit na nakalimutan siya ng isip ko, ay kilala na talaga siya ng puso ko. At ngayon ay dumating na ang araw na maglalakad ako papunta sa harap ng altar. Papalapit sa lalaking mahal ko, ang lalaking hindi sumuko na mahalin ako, sa lalaking kayang gawin ang kahit na ano para lang sa akin. Ginagawa kong lahat para lang pigilan ang sarili kong umiyak, pero sadyang traidor ang mga luha ko. Habang naglalakad ako ay nagsimula ng pumatak ang mga luha ko. Hanggang sa nakarating ako sa harapan niya ay umiiyak ako. Nakita ko rin na tumulo ang mga luha niya na umiiyak din siya. I love you, bulong niya sa akin. I love you, love, saad ko rin sa kanya. Hawak niyang kamay ko ng mahigpit. Walang paglagyan ng saya sa puso ko. Nagsimula na ang kasal at ngayon magbibigay na kami ng vow sa isa't isa. Love, nakangiting panimula niya. Thank you dahil sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Alam ko na marami akong kasalanan sa'yo. Hindi ako naging mabuti sa'yo. Minahal kita sa unang pagkikita pa lang natin. Alam ko sa sarili ko na ikaw lang ang mamahalin ko. Sa bawat pagliban ko sa klase, para lang masilayan kita ay sobrang saya na ng puso ko. Sa loob ng maraming taon ay walang nagbago dahil mas lalo kitang minamahal. Ang tanging may papangako ko lang sa'yo ay ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal ko lang ang kaya kong ipagmalaki sa'yo. Mahal na mahal kita at patuloy kitang mamahalin habang nabubuhay ako. Araw-araw akong babawi sa mga panahon na nasayang ko dahil sa mga maling desisyon ko noon. Aalagaan kita at ang mga anak natin. I'm not a perfect husband, but I can be a better husband to you. For better and for worse. Asahan mo na nasa tabi mo ko. Mahal na mahal kita, Ophelia. Wala na akong mamahaling iba na tanging ikaw lang. Nakangiti pero may luha sa mga matang sabi niya sa akin. Naiyak din ako. Ramdam kong pagmamahal niya sa bawat salitang binibigkas niya. Kaya nang ako nang magsasalita ay kinalma ko muna ang sarili ko. Sobrang dami kong gustong sabihin sa kanya pero mas pinili ko ng iklian lang. Cyrus Alejandro Sandoval, my one and only Jandro. Thank you for not giving up on me. Thank you for loving me unconditionally. Ang daming nangyari sa ating dalawa para lang makarating tayo dito ngayon. Sa lalaking bumangga sa akin, sa lalaking laging sumisilip sa room namin noon. May sekreto akong gustong sabihin sa'yo. Ang high school student na palaging sumisilip sa room namin, na siya ring lalaking bumangga sa akin ay ang crush ko. Mali pala, dahil mahal ko pala siya. Ngayon ako naniniwala sa destiny. Ang galing ng destiny, hindi ba? Kahit na masyado niya tayong pinahirapan, kahit na naging malupit siya sa atin, ay hindi niya hinayaang mapunta tayo sa iba. Marami man ang nangyari, love. Marami man sa alaala kong nawala. Pero masaya ako na ngayon ay unti-unti na itong bumabalik. Like you, I'm also not perfect. Marami rin naman akong maling ginawa. I'm really sorry kung nasaktan kita. Kung naging matigas ang puso ko sa'yo. Sorry dahil hindi ko man lang naisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. Salamat dahil sa mga panahon na takot ako ay nandyan ka para iligtas ako. Na kahit alam mong magiging kapalit ng mga ginawa mo ay pinili mo pa rin ako. Kaya simula ngayon ay pipiliin rin kita. Araw-araw kitang pipiliin at mamahalin. Sa masaya o malungkot man na yugto ng buhay natin ay sasamahan kita. Kakapit ako ng mahigpit sa kamay mo. Ikaw at ang mga anak natin ang mahalaga sa buhay ko. Kayong dahilan kaya ako masayang gumigising sa umaga. Kayo ang dahilan kaya buo ang pagkatao ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, Jandro. Kahit na paulit-ulit pa tayong subukin ng panahon ay mahal kita. At mamahalin kita habang buhay. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Pinunasan niya mga luha ko kahit na tumatangis din siya. Nagiyakan din ang mga tao sa paligid namin. Pero masaya ako dahil kaya ko nang ilabas ang nasa loob ko. Na kaya kong ipagsigawan kung gaano ko siya kamahal. You may kiss the bride, saad ni Father. I love you, Ophelia, malambing na sabi niya sa akin.
I love you too, Handro, sagot ko sa kanya. Ngumiti kami at pinagsaluhan namin ang isang halik. Halik na puno ng pagmamahal, halik na wagas at walang katulad. Ngumiti kami sa isa't isa at niyakap niya ako ng mahigpit. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng blessing na binigay niya sa akin. Si Handro, ang blessing na hindi ko inaasahan at blessing na masasabi ko na pinakamaganda sa lahat na natanggap ko, maliban sa pamilya ko. Pagkatapos namin sa simbahan ay diretso na kami sa hotel nila. Naging masaya ang buong pamilya, lalo na kaming dalawa ni Handro. Hindi ganun kaingrande ang kasal namin. Mas pinipili ko na maging simple kahit na may pera naman kami. Mas gugustuhin ko na itulong sa mga charity at sa mga taga-hasyendang ibang pera na gagastusin namin. Alam ko na minsan lang itong kasal namin, pero ito rin naman ang nais naming dalawa ni Handro. Halos ang lahat ay donation ng pamilya ko. Wala sana kaming balak na tanggapin pero ayaw naman namin nagtatampo sila. At ngayon ay nandito kami ni Handro sa silid namin. Dahil sa hasyenda namin balak na mag-honeymoon at bukas pa kami uuwi doon. Love, naalala mo na ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Opo, naalala na kita. Ikaw yung binatang palagi nakasilip sa room namin. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ibig bang sabihin, nakikita mo na ako dati pa at naalala mong paglapit ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Napangiti ako dahil naalala ko mga ginagawa niya noon at mga nangyari noon kung saan ba kami nagsimula, ang simula ng love story namin. Flashback. Ophelia, kilala mo ba yon? Tanong sa akin ng kaklase ko. Sino? Tanong ko sa kanya. Ayun no, si Kuyang Pogi. Araw-araw ko siyang nakikita nakasilip dito. Tapos sa'yo pa siya nakatingin. Humahagikik na sabi ng classmate ko. Ah, siya kasi yung bumangga sa akin nung nakaraan. Suplado nga yan eh, sagot ko sa kaklase ko. Pero ang gwapo ni Kuya, may girlfriend na kaya siya? Bakit mo tinatanong ang ganyan? Bata pa tayo para dyan. Malaki na siya kaya siguro pwede na siya magka-girlfriend, sabi ko sa kaklase ko. Tumingin ako kay Kuya at nakatingin pa rin ito sa akin. Alam ko na masyado pa akong bata para magkaroon ng crush. Pero crush ko siya dahil ang gwapo niya. Ang bata ko pa para magkaroon ng crush pero kagaya nga ng sabi ni Mommy ay wala naman daw masama sa crush. Tinuon kong atensyon ko sa pagkain ng snacks ko. Minsan natatakot na ako dahil nakikita ko rin siyang nakasunod sa akin tuwing pauwi na ako. Pero sa loob ng ilang buwan ay wala naman siyang ginagawa sa aking masama. Isang araw ay hinihintay kong sundo ko. Nakatingin ako sa nagtitinda ng mga street food. Gusto ko sanang bumili kaya lang hindi ko pala dalang wallet ko. Umupo na lang ako tinintay kong driver namin. Pero bigla siyang lumapit sa akin at may inabot na plastic cup na may lamang street food. Kumakain ka ba ng ganito? Tanong niya sa akin. Opo, pero wala po akong pambayad. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Libre ko, nakangiting sabi niya sa akin. Really, Kuya? Tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya at mabilis na umalis. Thank you, Kuya Pogi! Sigaw ko sa kanya. Kinain kong binigay niya sa akin at sobrang nagustuhan ko. Masaya akong umuwi sa bahay at sinulat ko sa diary kong mga nangyayari sa akin. Simula noong makilala kong poging high school student ay masaya akong nagsusulat sa diary ko. Palagi na rin akong excited na makita siya pero hindi ko inaasahan na darating sa buhay kong isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Ang malaman ko na siya palang anak na dumukot sa akin pero kahit na ganon ay niligtas niya ako sa monster niyang daddy. Simula noon ay hindi ko na siya nakita hanggang sa nakalimutan ko na ang mukha niya. Naging malabo na siya sa alaala ko. Lumipas ang maraming taon at college student na ako. Wala naman akong balak na sumama sa mga kaklase ko pero sadyang mapilit sila. Kaya wala akong nagawa. Habang nagkakasiyahan kami ay bigla ko nakaramdam ng pagkahilo. Pero pinilit ko pa rin na maglakad ng maayos papunta sa banyo. Pero hinarang ako ng mga kaklase kong lalaki. Ang init! Wala sa sariling saad ko. Shit, dadalhin kita sa ospital. Ang gwapo mo, nakangiting sabi ko. Thanks, pero kailangan kitang dalhin doon dahil may drugs ang ininom mo. Saad niya sa akin. Lasing ako at hindi ko alam ang nangyayari sa katawan ko. Mabilis ko siyang hinila, papalapit sa akin at ako mismo humalik sa kanya. First kiss ko siya at masaya ko dahil sa kanya ko binigay ang sarili ko. Hindi ko inaasahan na isusuko kong sarili ko sa isang stranger. Nagising ako na masakit ang ulo at ang buong katawan ko.
Mag-isa na lang sa isang hotel room. Tinago kong nangyari sa akin. Wala akong ibang pinagsabihan. Hanggang sa nabuntis ako. Kaya wala akong choice kundi sabihin sa pamilya kong totoo. Baby, kahit na hindi natin kilalang daddy mo ay mahal kita. Papalakihin kita ng isang mabuting bata. At sana dumating ang araw na magpakilala sa atin ang daddy mo. Hindi ako galit sa kanya dahil alam ko na ako rin naman na may kasalanan. Kausap ko sa tiyan ko. Marami akong magandang plano para sa aming dalawa na anak ko. Pero naglaho ang lahat nung bigla na lang siyang nawala. May kumuha sa anak ko. Mami, anak ko. Kailangan kong anak ko. Umiyak na sabi ko kay Mommy. Anak, ginagawa na namin ang lahat para mahanap si baby. Mahanap din natin siya. Umiyak din sagot sa akin ni Mommy. Ang bawat araw na dumadaan sa akin ay para akong pinapatay. Sa sobrang sakit ng puso ko tuwing naalala kong anak ko ay parang ayoko nang mabuhay pa. Anak, ibaba mo yan. Please anak. Umiyak na pakiusap sa akin ni Mommy. Gusto ko na pong mamatay, Mommy. Kung hindi ko lang naman kasamang anak ko, ayoko nang mabuhay pa. Sigaw ko sa kanya. Anak, please listen to me. Calm down, please. Put that knife down. Utos niya sa akin. Mommy! Umiyak kong binitawan ng kutsilyo. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Ang alam ko lang ay nagbakasyon kami nila Mommy sa abroad. End of flashback. Naalala mo na lahat, love? Tanong sa akin ni Andrew. Ang totoo kaya bumalik ang alaala ko dahil sa diary ko nung bata pa ako. Ang tangi hindi ko maalala yung pagpunta ko sa doktor na bumura sa mga masasakit kong alaala. Tuwing nakikita kita ay palagi kong sinusulat sa diary ko mga nararamdaman ko at nangyayari sa akin. Kahit na elementary pa lang ako'y nagustuhan na kita. Kaya sobrang nasaktan ako nung hindi na kita nakita. Kaya nangako ako na balang araw matutupad ang pangako ko na papakasalan kita. At ngayon inatupad na, love. Thank you dahil ginawa mong lahat para sa akin. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Lumipas man ng maraming taon ay malinaw sa alaala kong lahat, love. Kaya tuwing nawawalan ako ng pag-asa ay binabalikan ko kung saan ba ako nagsimula at kung para saan bang lahat ng mga ginagawa ko. Umiiyak na sagot niya sa akin. Umupo ako sa kandungan niya at hinalikan ko siya sa labi. Mahal na mahal kita at magsasama tayo habang buhay. Saad ko sa kanya. I love you, my sunshine. Sabi niya sa akin, ang naging buhay ko ay isang malaking milagro. Ipinanganak ako sa mundong ito na hindi alam kung mabubuhay ba ako. Pero sadyang kay buti ng Panginoon dahil hinayaan niya akong mabuhay. Sa dami ng pinagdaanan ko'y masasabi ko na naging matatag ako. Hinubog ako ng mga pagsubok at ng panahon. Marami man ang nangyari pero hindi pa huli ang lahat para magsimula kami ni Handro. At gagawin namin ang lahat para sa mga anak at sa pamilya namin. Ophelia's POV. Love, isama na lang kaya natin ang mga bata? Tanong ko sa asawa ko. Love, 3 days lang tayo sa asyenda. Sagot naman niya sa akin. Okay, pero bawal tayo mag-extend ha? Saad ko sa kanya. Opo, malambing na sagot niya sa akin. Ganito ako kapag hindi ko nakikita ang mga anak ko. Nag-aalala ako sa kanila at hindi talaga ako mapakali. Pero ayoko rin namang kalimutan na isa rin pala akong asawa at kailangan ko itong gampanan. Naku anak, minsan lang ang honeymoon nyo, kaya mag-enjoy kayo. Malapit lang naman ang asyenda at anytime, pwede kaming pumunta doon. Saad pa sa akin ni Mommy. Okay mom, and thank you po. Malambing na sabi ko, tinalikan ko siya sa pisngi. Bago ko sumakay sa kotse ni Handro. Habang nasa biyahe kami, masaya kaming nag-uusap ni Handro. Marami kaming alaala na binabalikan, lalo na noong nanganak ako. Flashback. Alam ko na kabuanan ko na pero gusto ko pa rin na pumunta sa school ni Cristala. Kahit na nahirapan ako maglakad ay talagang makulit ako. Malaki kasi ang tiyan ko, lalo na't kambalang magiging anak namin. Love, dapat nasa bahay ka na lang. Akong kinakabahan sa'yo, sabi sa akin ni Handro habang nasa kabilang linya. Ang boring kapag nasa bahay lang ako, sagot ko sa kanya. Pero alam mo naman na mahirap ang palagi kang gumagala, lalo na't kabuhanan mo na, sabi niya sa akin. Baka nakakalimutan mo na doktor ang asawa mo, sabi ko sa kanya. Alam ko po, ikaw ang doktor na matigas ang ulo, sabi niya sa akin kaya napalabi na lang ako. Tatawagan na lang kita kapag manganganak. Napadaing ako dahil biglang humilab ang tiyan ko. Love, what's going on? Tanong sa akin ni Handro. Humilab lang yung tiyan ko. Sakit! Hiyaw ko dahil sobrang sakit na ng tiyan ko at balakang ko.
Manganganak na yata ako, love. Saad ko sa kanya. Relax, love. Pupunta na ako dyan, ha? Sabi niya sa akin. No, hintayin mo na lang ako sa klinik, sabi ko sa kanya. Pero sino maghahatid sa'yo? Tanong niya sa akin. I can handle myself, sagot ko sa kanya at mabilis akong pumunta sa parking area. Sinabi ko na rin sa teacher ni Cristala na susunduin na lang siya ni Alej. Huminga ako ng malalim bago ko nagsimulang magmaneho. Medyo malayong klinik pero alam ko na kayang maghintay ng baby ko. Habang nasa daan ay panay ang hilab ng tiyan ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa pero nakarating ako sa klinik ng ligtas. Pagpasok ko pa lang sa may pinto ay pumutok na kagad ang panubigan ko. Love, nag-aalalang mukha ni Jandro ang bumungad sa akin. I'm fine, love, nakangiti pa na sagot ko sa kanya. Thank God you're okay, bulalas niya. Later na tayo magchikahan, love. Lalabas na yung mga anak mo, sabi ko sa kanya. Gusto kong tumawa dahil bigla na lang siyang namutla. Love, dito na lang ako sa labas, sabi niya sa akin. Bakit ayaw mo dito sa loob? Ayaw mo bang makita ang mga anak mo? Kunwaring tanong ko sa kanya. Hindi naman sa ganun, love, sagot niya sa akin. Alam ko na kinakabahan siya pero gusto ko pa rin na nasa tabi ko siya. Iba ang tapang na meron ako kapag kasama ko siya. Gusto ko na may hahawak sa kamay ko. Gusto ko na kasama ko siya sa journey kong ito. Love, di ba sabay natin tong ginawa? Kaya dapat lang nakasama rin kita dito sa loob. Huwag na maginarte kasi, ang sakit! Hiya ko dahil biglang humilab ang tiyan ko. Parang hinihiwang balakang ko sa sobrang sakit. Okay, love, dito lang ako sa tabi mo, ha? Saad niya sa akin at nang hawakan niyang kamay ko ay sobrang lamig ng palad niya. Doc, counting push na lang po. Saad sa akin ng kasama kong doktor dito sa klinik. Okay, 1, 2, 3, push! Sabi niya sa akin kaya yun din ang ginawa ko. It's a boy po, isa na lang po. Kaya niyo po ito, Doc, sabi niya sa akin. Mga 2 push pa at tuluyan nang lumabas ang isa pa naming anak at babae naman ito. Nang tumingin ako kay Jandro ay parang nawalang dugo sa buo niyang mukha. Ang putla niya sobra, kaya tinapi ko na siya para mahimasmasan na. Laking pasasalamat ko dahil hindi siya hinimatay. Nang makita kong mga anak ko ay kakaibang sayang naramdaman ko. Worth it ang lahat ng masilayan ko sila. May kambal na kaming anak, isang babae at isang lalaki. Thank you, love, and I love you. Malambing nasabi sa akin ni Jandro at hinalikan niya ako sa labi. Doc, may name na po bang kambal? Tanong sa akin ng nurse namin. Almira and Almaro. Nakangiting sagot ko sa kanya. Bagay na bagay po sa kanilang pangalan nila. Ngumiti ako sa sinabi niya. Ngayon ay natupad ng pangarap ko na malaking pamilya. Umuwi kami sa bahay ako nagpapagaling. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil binigay niya sa akin si Jandro. Hindi niya ako pinabayaan. Hands-on siya sa akin at sa mga babies namin. At ngayon ay nakangiti kaming lahat na nakatingin sa camera para sa aming family portrait. End of flashback. Alam mo, love, hindi ako makapaniwala sa lahat na nangyari sa atin. Sobrang saya ko dahil hindi tayo pinabayaan ng tadhana. Talagang destiny tayo, natatawang sabi ko sa kanya. Oo naman, ikaw at ako ang nakalaan para sa isa't isa. Alam ko na nagsisimula pa lang ang totoong yugto ng buhay natin, love. At nais ko na ikaw pa rin hanggang sa wakas. Nakangiting sabi ko sa kanya. I love you. Panabay naming sabi, kaya natawa na lang kaming dalawa. Ang ganitong buhay ito talagang pangarap ko. Noon ay araw-araw kong hinihiling na sana bumalik na si Cyrus. Sana bumalik ng lalaking papakasalan ko't lahat ng hiniling ko ay natupad. Kahit na sinubok kami ng panahon, ay sa kanya pa rin ang bagsak ko. Hindi ako pinamigay ni Cupido. I learned so much in my journey. At habang buhay kong dadali ng lahat ng mga natutunan ko sa buhay ko, kasamang asawa ko, I am his one and only Mrs. Sandoval. At walang makakakuhang titulo na yon sa akin. Jandro's POV. Hawak kong kamay niya habang naglalakad kami sa malawak na damuhan dito sa Hacienda. Ang sarap sa pakiramdam na malaya na kami. Malaya sa mga taong nanakit sa amin. Love, hindi ka ba nangihinayang sa mansyon niyo? Bakit pinasira mo? Tanong niya sa akin. Hindi, love. Mas gumana ang pakiramdam ko na wala ng mansyon dito. Ayoko nang balikan ng lahat ng masasakit na nangyari sa nakaraan. Puro masalimuot lang ang meron sa bahay na yun. Gusto ko na sa pagsisimula natin ay nais ko ng mga bagong alaala na. Sagot ko sa kanya. I love you. Ang tanging sinabi niya sa akin. Hinalikan ko naman siya sa noo. Pinasira kong bahay namin para sa akin ay mas makakabuting wala ng bakas ng mansyon dito sa Hacienda.
Hindi maganda ang lahat ng mga alaala na meron ako sa bahay na yon. Sa ngayon ay maayos ng relasyon namin sa pamilya ni Daddy. Kung noon ay pinipigilan kaming makilala at makisalamuha sa kanila, ngayon ay masaya na ako makilala sila. I love you so much, love. Bulong ko sa kanya, tinalikan kong leeg niya. Mahinang ungol niya. Binuhat ko siya at sinakay sa kabayo ko. Tuwing yakap ko siya ng ganito ay kakaibang hatid sa akin. Magaan ang pakaramdam ko at masaya lang ang tanging meron sa puso ko. Dinala ko siya sa ilog. Alam kong matutuwa siya kapag doon kami pumunta. Wow, mas lalong gumanda dito. Thank you, love. Sabi niya sa akin at tinalikan niyang labi ko. I kissed her back. Ang labi niyang kailanmang hindi ako magsasawang halikan. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa tala na ginawa kong parang tent. Patuloy kami sa paghahalikan at maingat ko siyang inilapag sa may damuhan na may nakalagay na tela. I want you, love. Saad ko sa kanya. Me too, love. Sabi rin niya sa akin at hinalikan ako. Pinagpalit niya ang posisyon namin dahil nasa ibabaw ko na siya ngayon. Nakatingin lang ako sa kanya habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang suot niyang dress. Lalong nagiinit ang buo kong katawan. She's a goddess at wala siyang katulad. Gumapang siya papunta sa labi ko, tinalikan niya ako. Let me pleasure you tonight, love. Sabi niya sa akin. Love. Gusto ko nang kumawalang nasa loob ng pantalon ko at wala namang sinayang na panahon ng asawa ko dahil hinubad niyang damit ko at pareho na kami ngayon na walang saplot. Safe kami dito dahil alam nilang special night namin na mag-asawa. Naging maayos ng pamamalakad dito sa asyenda at pantay-pantay na turing sa bawat isa ang pinapatupad namin. Para siyang Diyosang bumaba mula sa kalangitan habang gumagalaw sa ibabaw ko. Ang galing mo, love, saad ko sa kanya. Handro! She screamed my name nang ipagpalit kong posisyon namin. Kakaiba talagang hatid sa akin tuwing tinatawag niya akong Handro. Kaya mas binilisan ko pa ang bawat labas-masok ko sa loob niya. Mas diniin ko pa ang sarili ko sa kanya. I'm near na, hiyaw niya. Me too, love. Wait for me and let's do this together. Saad ko sa kanya. Harder please, utos niya sa akin na kaagad ko namang ginawa. I love you, Ophelia. I'm coming. Mahaba naming ungol nang marating namin ng paraiso na kami lang ang nakakaalam. Be ready, love, dahil nagsisimula pa lang tayo sa honeymoon natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. I'm born ready, Mr. Sandoval. Nakangiting sagot niya sa akin. Napangiti ako sa naging sagot niya. Siya ang nag-iisang babae sa buhay ko. Ang pinakamatapang, pinakamatatag at pinakamabuting babaeng nakilala ko. Kaya masasabi ko na sulit ang lahat ng paghihintay ko sa kanya. Ngayon ko masasabi na may tama akong ginawa sa buhay at yun ang piliin siya araw-araw. Totoo nga ang kasabihan na hindi kayang turuan ng puso na magmahal ng iba kung may itinitubok na ito. Tama ako na siya na ang mamahalin ko. Noong unang nasilayan kong mga mata niya ay pinangako ko sa sarili ko na magiging akin siya kahit pa anong mangyari. You are my one and only treasure, Ophelia. Simula na makilala kita ay naniniwala na ako sa himala. I love you always and forever. Ophelia, my sunshine. Malambing na sabi ko sa kanya at pinagsaluhan namin ang isang halik na puno ng pagmamahal. Mabubuhay kami ng masaya at masagana. Yun ang pangako na hindi ko sisirain sa kanya at sa mga anak namin. Ophelia and Alejandro are now signing off. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumbaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.